5 taon akong naging basahan sa mansyong ito. Ngayong gabi, sa gitna ng marangyang selebrasyon, itatapon ko ang singsing na sumasakal sa aking pagkatao. Habang humahalakhak ang ahas na si Tessa sa tabi ng asawa ko, hindi nila alam na hawak ko na ang matalas na karayom ng katotohanan. Sino ang luluhod? Sino ang madudurog? Simulan natin ang huling gabi ng inyong kasinungalingan. Saan hahantong ang aking paghihiganti? Kabanata 1. Ang muling pagdilat ng mata. Bakit ka pa nag-abalang bumili ng mamahaling regalo para sa kanya, Tristan? 5 taon na ang nakalipas, pero hanggang na ngayon ay mukha pa rin siyang katulong na naligaw sa sarili mong pamamahay. Ang isang basahan, kahit balutin mo pa ng pinakamahal na sutla, ay mananatiling pampunas lamang ng dumi. Ang boses na yon ni Tessa, na kasing talas ng labaha at puno ng lason, ay humiwa sa katahimikan ng silid. Bahagyang nakabukas ang pinto ng library, sapat lamang upang marinig ni Tala ang bawat salitang binitawan ng pinsan ng kanyang asawa. Kasunod nito ang isang malamig at walang pakialam na tawa mula kay Tristan, ang lalaking pinagakuan niya ng buhay at katapatan. Sa kabilang panig ng pinto, nakaluhod si Tala sa malamig na sahig ng malawak na pasilyo. Hawak niya ang dulo ng isang napakagandang gown na kulay rosas, ang damit na isusuot ni Tessa para sa gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang kanyang mga daliri, na namamanhid na sa pagod, ay dahan-dahang humihila sa karayom upang tapusin ang huling burda sa laylayan nito. Ilang oras na siyang hindi kumakain, tiniis ang hapdi ng likod para lamang masigurong magiging perpekto ang itsura ng pinsan ng kanyang asawa sa harap ng maraming tao. Isang matulis na tusok ng karayom ang bumaon sa dulo ng kanyang hintuturo. Isang maliit at pulang butil ng dugo ang sumibol bago ito dahan-dahang pumatak sa mamahaling tela. Ngunit hindi ang hapdi ng sugat ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Tila tumigil ang mundo ni Tala nang dumapo ang kanyang paningin sa isang kalendaryong nakasabit sa dingding. Ika-15 ng Hulyo. Kasabay ng petsang yon ang isang malakas na dagundong ng kulog mula sa labas ng mansyon. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang humampas sa mga bintana ay tila mga boses na bumubulong mula sa kabilang buhay. Biglang uminit ang kanyang mga mata. Ang bawat sulok ng mansyong ito, ang amoy ng mamahaling pabango ni Tristan, at ang malamig na hangin mula sa aircon, lahat ay tila isang malupit na déjà vu. Naalala niya ang lahat. Naalala niya ang gabi, kung kailan ang ulan na ito ay naging saksi sa pagkamatay ng kanyang munting anghel dahil sa kapabayaan at kasamaan ng mga taong nasa loob ng silid na yon. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig at pagsusumamo, ay tila isang kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ramdam ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumpa ang langit at lupa, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang purong puot. Bakit ako narito muli? Ito ba ang impyernong kailangan kong balikan? O ito ang pagkakataong ibinigay sa akin upang sunugin ang bawat anino ng kanilang kasinungalingan? Dahan-dahang tumayo si Tala. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Pinunasan niya ang bahagyang dugo sa kanyang daliri sa laylayan ng sariling bestida. Nag-iwan ng pulang marka na parang tahimik na paalala ng laban na handa niyang harapin. Sa loob ng library, narinig niya ang mga yabag ni Tristan na papalapit sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang nakasanayang paghamak ang nakita ni Tala sa mga mata ni Tristan, kundi isang mabigat na emosyon na tila matagal nang nakatago. Ang lalaki ay biglang napatigil, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig
habang nakatitig sa kanyang asawa. Tila may nakita siyang isang multo na matagal na niyang pinatay sa kanyang mga panaginip. Tala, ang nauutal na tawag ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Tiningnan siya ni Tala ng diretso sa mga mata. Isang malamig at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Tristan sa loob ng 5 taon. Handa na ang gown ni Tessa, Tristan. Ang banayad, ngunit nakakanginig na boses ni Tala. Handa na rin ang lahat para sa anibersaryo natin. Sigurado akong ito ang gabing hindi ninyo makakalimutan kailanman. Sa sandaling iyon, ang kulog ay muling gumuhit sa kalangitan na tila sumasang-ayon sa isang sumpa na nagsisimula pa lamang mag-alab. Dasang, ang isang pusong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay mas masahol pa sa isang ligaw na hayop. Tala, huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa perang ibinigay namin para sa operasyon ng ama mo, baka matagal na siyang nabaon sa lupa. Ang pananatili mo rito ay hindi isang karapatan, kundi isang utang na dapat mong bayaran hanggang sa huling patak ng iyong hininga. Ang boses ni Doña Teodora ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng malawak na silid-kainan. Nakaupo ang matanda sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Tala, na kasalukuyang naglalapag ng tasa ng tsaa. Sa kabilang buhay, ang mga salitang ito ay sapat na upang mapayuko si Tala at malunod sa sariling mga luha ng kahihiyan. Ngunit ngayon, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga butil lamang ng buhangin na tinatangay ng hangin. Dahan-dahan at maingat na inilapag ni Tala ang tasa sa tapat ng matanda. Walang panginginig sa kanyang mga kamay. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na tila nanggagaling sa isang taong alam ang isang sikretong hindi kayang unawain ng iba. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala, Doña Teodora. Ang mahinahong tugon ni Tala, sapat na upang mapatigil ang matanda sa pag-inom. Dahil ang tunay na pagtulong ay hindi naghahanap ng kapalit na kaluluwa, kung ang buhay ng aking ama ang naging kabayaran ng aking kalayaan. Titiyakin ko na, sa pagkakataong ito, wala na kayong sisingilin pa sa akin. Sa kabilang dako ng hapag, hindi maialis ni Tristan ang kanyang paningin sa kanyang asawa. Ang kanyang dibdib ay tila binibiyak ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Kagabi, nanaginip siya. Isang panaginip na tila, totoong-totoo. Nakita niya ang isang puntod sa gitna ng malakas na ulan at ang pangalang nakaukit doon ay ang sarili niyang pangalan. Kasama ang petsa ng gabing ito. Ang lamig na naramdaman niya sa panaginip na yon ay tila nanunuot pa rin sa kanyang mga buto tuwing titingin siya sa malamig na mga mata ni Tala. Biglang tumayo si Tessa. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Auntie, huwag na po kayong magalit. Baka dala lang ito ng pagod ni Tala sa paghahanda para sa party mamaya. Nga pala Tala, napansin mo ba ang diamond necklace ko sa kwarto? Nawawala kasi ito pagkatapos mong maglinis doon kanina. Hindi ko naman gustong mag-isip ng masama pero ang bitag ay nakalatag na. Alam ni Tala ang bawat galaw ni Tessa. Sa nakaraang buhay, dito nagsimula ang kanyang kalbaryo, ang maparatangang magnanakaw sa harap ng lahat ng katulong at ng kanyang biyenan. Ang tinutukoy mo ba ay ang kwintas na itinago mo sa ilalim ng lining ng iyong sariling bag, Tessa? Ang malamig na tanong ni Tala habang dahan-dahang lumalapit sa pinsan ng kanyang asawa. Namutla si Tessa, ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Anong sinasabi mo? Bakit ko naman gagawin iyon? Siguro dahil gusto mong makita akong luhod at nagmamakaawa? O baka dahil sanay ka nang kumuha ng mga bagay na hindi naman sayo? Ang bawat hakbang ni Tala ay tila isang paghatol. Inabot niya ang bag ni Tessa na nakapatong sa silya at, sa harap ng naguguluhang mga mata ng mga katulong at ni Tristan, dahan-dahang hinugot ang isang makinang na alahas
mula sa isang tahi-tahing bahagi ng lining. Ang tunog ng pagbagsak ng kuwintas sa lamesa ay tila isang huling hudyat ng digmaan. Walang nakapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Doña Teodora at ang mabilis na tibok ng puso ni Tessa. Nang matapos ang lahat, dumiretso si Tala sa kanyang maliit na silid-gawaan. Humarap siya sa salamin at tiningnan ang kanyang refleksyon. Kumuha siya ng isang itim na sinulid at isang matalas na gunting. Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang sinulid habang nakangiti. Ang bawat hibla ng kanyang nakaraan ay isa-isang nalalagas. Pinalalitan ng isang bakal na determinasyon. Habang nakatingin sa labas ng bintana, napansin ni Tala ang isang itim na sasakyang nakaparada sa labas ng gate ng mansyon. Isang lalaki ang nakatayo roon, nakasuot ng itim na Amerikana at diretsyong nakatingin sa kanyang bintana. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagbabantay, isang misteryong hindi pa niya kayang bigyang pangalan. Bago matapos ang gabi, isang matandang katulong ang lumapit kay Tala at may iniabot na isang lukot na sobre. Para sa iyo ito, Tala. Nakita ko ito sa mga gamit ng iyong ama bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa iyo kapag handa ka na. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang lumang dokumento ng bangko at isang sulat na may pirma ni Tristan at ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang nilalaman. Ang pagbagsak ng negosyo ng kanyang ama ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagsabotahe upang pilitin siyang pumasok sa kasunduan ng kasal. Ang luha ng pait ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom. Ang katotohanan ay tila isang apoy na lalong nagpaalab sa kanyang hangaring wasakin ang bawat pader ng mansyong ito. Sino ang tunay na kaalyado sa gitna ng mga kaaway at hanggang saan kayang dalhin ni Tala ang kanyang galit bago siya tuluyang lamunin nito. Pirbahan mo ito, Tala. Ito ang huling kabayaran para sa buhay ng iyong ama na itinaguyod namin sa loob ng 5 taon. Huwag kang magmalinis dahil kung hindi dahil sa amin, matagal na kayong pulubi sa kalsada. Ang tinig ni Doña Teodora ay tila isang hatol ng kamatayan na daling bumasag sa katahimikan ng silid-aklatan. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang mahogany. Isang waiver of rights na mag-aalis kay Tala ng anumang karapatan sa mga ari-arian ni Tristan at maging sa sarili niyang mga naipon. Para sa matanda, ang bawat sentimong ginastos nila para sa pamilya ni Tala ay isang tanikalang dapat magtali sa kanya habang buhay bilang isang alipin sa loob ng mansyong ito. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang hinaplos ni Tala ang isang lumang relo, ang tanging alaala ng kanyang ama na naiwan sa kanya. Ang bakal nito ay malamig, kasing lamig ng katotohanang natuklasan niya kagabi. Sa kabilang buhay, luluha siya at pipirma ng walang reklamo dahil sa bigat ng tinatawag nilang utang na loob. Ngunit ngayon, ang bawat titik sa papel na yon ay tila mga kuko ng isang halimaw na sumisipsip sa kanyang kaluluwa. Nararamdaman ni Tala ang pananakit ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pait na dulot ng katotohanan. Ang bawat pagmamano niya sa matanda, ang bawat gabing tiniis niya, ang pambabastos ni Tessa, at ang bawat sakripisyo niya para maging isang mabuting asawa kay Tristan. Lahat ng yon ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Ang pamilyang itinuturing niyang tagapagligtas ay ang pamilya palang pumatay sa dangal ng kanyang ama. Bakit, Doña Teodora? Ang mahinang tanong ni Tala, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dokumento. Bakit kailangang dumaan sa ganitong paraan? Hindi pa ba sapat ang 5 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa inyo ng libre? Hindi pa ba sapat ang pagiging katulong ko sa sarili kong pamamahay?
Huwag kang sasagot-sagot sa akin, Tala. Ang bulyaw ng matanda, habang ang kanyang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa tindi ng kanyang galit. Wala kang karapatang magtanong. Ang tanging obligasyon mo ay sumunod. Utang mo sa amin ang bawat hininga ng ama mo bago siya namatay. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Tristan malapit sa bintana. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim. Naririnig niya ang lahat, ngunit tila may isang mabigat na bato sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang magsalita. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga imahe mula sa kanyang panaginip. Isang imahe ni Tala na umiiyak sa gitna ng ulan. Hawak ang isang walang buhay na sanggol habang siya ay nakatayo lamang sa malayo. Ang guilt na nararamdaman niya ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dugo. Tristan, wala ka bang sasabihin? Ang tanong ni Doña Teodora sa kanyang anak. Pagsabihan mo ang asawa mo, baka nakakalimutan niya kung sino ang nagahon sa kanila sa putik. Dahan-dahang lumingon si Tristan, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Tala. May isang kakaibang aura sa kanyang tindig, matayog, matatag, at tila hindi na kayang tibagin ng anumang unos. Kinuha niya ang dokumento at, sa harap ng naguguluhang si Doña Teodora, ay dahan-dahan itong pinunit sa 2, sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso ng papel na nalaglag sa sahig na tila mga talulot ng patay na bulaklak. Hindi ko ito pipirmahan. Ang malamig na pahayag ni Tala. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Dahil ang utang na sinasabi ninyo ay bayad na. Bayad na ng 5 taon ng aking pagluha. At tungkol sa aking ama, huminto siya at tiningnan si Tristan ng diretsyo. Isang tingin na tila humuhukay sa pinakamalalim na sikreto ng lalaki. Alam ko na ang totoo. Alam ko na kung sino ang tunay na sumabotahe sa kanyang negosyo para lamang mapilitan akong magpakasal sa pamilyang ito. Namutla si Tristan. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa sandalan ng silya. Tala, anong sinasabi mo? Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Tala. Huwag na tayong maglokohan, Tristan. Ang akala ninyo ay mananatili akong bulag at pipi habang buhay. Ngunit nagkakamali kayo. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa dangal ng aking ama, sisiguraduhin kong maibabalik sa akin. Lumapit si Tala sa kanyang biyenan, sapat na upang maramdaman ng matanda ang lamig ng presensya ng kanyang minamenang manugang. Hindi na ako ang Tala na binili ninyo sa halaga ng isang operasyon, Doña Teodora. Mula sa araw na ito, ako na ang may-ari ng inyong mga lihim. At kapag nalaman ng buong mundo kung saan nanggagaling ang yaman ng mga Villarreal, tingnan natin kung sino ang luluhod para sa tawad. Tumalikod si Tala at lumabas ng silid nang hindi nililingon ang mag-ina. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa maruming tiles ay tila isang martsa ng paglaya. Ngunit sa bawat hakbang, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala ng dokumentong iyon sa kanyang ama? At ano ang tunay na pakay ng misteryosong lalaking laging nakamasid sa bawat galaw niya mula sa labas ng mansyon? Hindi lahat ng luhang pumapatak ay tanda ng kahinaan, Tala. Minsan, ito ang ulan na nagdidilig sa binhi ng matamis na paghihiganti. Huwag kang matakot sa dilim, dahil sa dilim mo lamang makikita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang boses ni Attorney Mateo ay mababa at puno ng awtoridad, na tila isang anghel na bumaba sa lupa upang gabayan ng isang naliligaw na kaluluwa. Nagtagpo sila sa isang lumang simbahan sa labas ng lungsod, kung saan ang tanging saksi ay ang mga ribultong tila lumuluha rin sa pait ng mundong ito. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng gabi ay humahalo sa tensyong namamagitan sa kanila. Dahan-dahan niyang iniabot kay Tala ang isang makapal na folder. Narito ang lahat ng kailangan mo. Ang mga pekeng pirma ni Tessa sa mga tseke ng Charity Foundation ng Pamilya Villarreal. Hindi lang siya basta kamag-anak na nakikitira. Siya ay isang anay na dahan-dahang umuubos
Sa pundasyon ng mansyong kinalalagyan mo, ramdam ni Tala ang panunuot ng lamig sa kanyang mga palad habang hinahawakan ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Sa kabilang buhay, naniwala siya sa bawat salita ni Tessa. Inisip niya na ang pinsan ng kanyang asawa ay isang mabuting tao na nais lamang siyang tulungan. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Attorney, bakit ninyo ako tinutulungan? Ang mahinang tanong ni Tala habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa madilim na sulok ng simbahan. Wala akong maibabayad sa inyo. Wala akong kapangyarihan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Dahil ang katarungan ay hindi lamang para sa mga mayayaman, Tala. At dahil may utang din ang mga Villarreal sa pamilya ko. Isang utang na dugo na matagal ko nang hinihintay na masingil. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon, si Tristan ay tila isang baliw na naglalakad sa madidilim na pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay tila sinusundan ng mga yabag na hindi niya nakikita. Pagdating niya sa tapat ng hagdanan, bigla siyang napatigil. Ang kanyang paningin ay nagkaroon ng malabong kulay pula. Nakikita niya ang isang imahe ni Tala na nakahandusay sa paanan ng hagdan, duguan at humihingi ng tulong habang siya ay nakatayo lamang sa itaas at walang ginagawa. Tala! Ang malakas na sigaw ni Tristan, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang boses sa tahimik na bahay. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan ng malapot kahit napakalamig ng paligid. Ang guilt na dati ay isang maliit na tinik sa kanyang puso ay isa na ngayong malaking sugat na hindi tumitigil sa pagdurugo. Tristan, anong nangyayari sa'yo? Ang malambing na boses ni Tessa mula sa kanyang likuran. Sinubukan siyang yakapin ng babae, isang yakap na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang amoy ng pabango ni Tessa ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay sa kanyang pangamoy. Mabilis na tinabig ni Tristan ang mga kamay ni Tessa. "Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin." Namutla si Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. "Bakit ka nagkakaganyan? Ako ito, si Tessa, ang tanging taong nakakaunawa sa iyo. Hindi kita kilala." Ang tila bulong na sagot ni Tristan bago mabilis na naglakad palayo patungo sa kanyang kwarto. Iniwan ang isang babaeng puno ng pagkapuot ang puso. Hindi alam ni Tala na habang siya ay papalabas ng simbahan kasama si Attorney Mateo, isang pamilyar na anino ang nakamasid sa kanila mula sa isang itim na sasakyan sa malayo. Si Tessa, na sinundan si Tala dahil sa hinalang may itinatago ito, ay mabilis na kinuha ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato. Isang mapait at mapanghamak na tawa ang lumabas sa mga labi ni Tessa. "Akala mo ba ay ikaw lang ang may sikreto, Tala? Ngayong gabi, ipapakita ko kay Tristan at kay Auntie Theodora kung anong klaseng babae ka talaga. Isang taksil, isang babaeng nagbebenta ng katawan sa dilim." Habang ang kidlat ay muling gumuguhit sa kalangitan, ang mga mata ni Tessa ay nagniningning sa tuwa. Hawak na niya ang sandatang sa tingin niya ay tuluyang wawasak kay Tala. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat hakbang niya patungo sa pagwasak kay Tala ay isang hakbang din patungo sa sarili niyang hukay. Isang ahas na pinatira sa loob ng mansyon, pinakain at binihisan, ngunit sa likod ng malaanghel na mukha ay isang maruming babaeng nagbebenta ng dangal sa gitna ng gabi. "Tristan, Auntie, ito ba ang babaeng pinagkatiwalaan ninyo? Ito ba ang asawang dapat sanang nag-aalaga sa puri ng mga Villarreal?" Ang boses ni Tessa ay pumailan lang sa loob ng marangyang sala. Bawat salita ay tila may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa katahimikan. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagliliyab sa liwanag habang ipinapakita ang litrato ni Tala
nakasama ang isang misteryosong lalaki sa labas ng isang madilim na simbahan. Sa tabi niya, si Doña Teodora ay naniningkit ang mga mata sa galit, habang si Tristan ay nakatayo lamang, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa mga sandaling iyon, si Tala ay kasalukuyang naglalakad pababa ng hagdan, bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa na may halong mga sariwang dahon ng herb, isang espesyal na timpla na ginawa niya para maibsan ang matinding migraine na idinadaing ni Doña Teodora kaninang umaga. Ang bawat hakbang niya ay maingat, iniisip ang kapakanan ng matandang babaeng kahit kailan ay hindi siya itinuring na pamilya. Ang kabutihan ng kanyang puso ay tila isang malupit na biro kumpara sa mga akusasyong ibinabato sa kanya sa ibaba. Nang marinig ang kanyang pangalan, napatigil si Tala sa huling baitang ng hagdan. Ang init ng tsaa ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga palad, ngunit ang lamig na nagmumula sa mga tingin ng kanyang pamilya ay mas matindi pa sa anumang yelo. Tala, ipaliwanag mo ito. Ang sigaw ni Doña Teodora, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Sino ang lalaking ito? Bakit ka nakikipagkita sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Totoo ba ang sinasabi ni Tessa na ibinibenta mo ang mga impormasyon tungkol sa kumpanya natin sa mga kalaban? Dahan-dahang inilapag ni Tala ang tray sa isang maliit na lamesa sa tabi ng hagdan. Ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay tila isang mahinang buntong hininga ng isang pusong pagod na pagod na. Tiningnan niya si Tessa na ngayon ay may nakakalokong ngiti sa mga labi. Isang ngiti ng tagumpay na tila nagsasabing, katapusan mo na. Ang nakikita ninyo sa litratong yan ay hindi ang iniisip ninyo. Ang mahinahong sagot ni Tala, bagamat ang kanyang dibdib ay tila binibiyak sa tindi ng pait. Ngunit bago ninyo ako husgahan, bakit hindi ninyo tanungin si Tessa kung saan nanggagaling ang perang pambili niya ng mga mamahaling alahas buwan-buwan? Bakit hindi ninyo busisiin ang mga records ng Charity Foundation na siya mismo ang humahawak? Isang malakas at mapanghamak na tawa ang pinakawalan ni Tessa. Auntie, tingnan ninyo. Gumagawa siya ng kwento para lang pagtakpan ang sarili niyang dumi. Ako pa ba ang paghihinalaan ninyo? Ako na palaging narito para sa inyo, habang ang babaeng iyan ay abala sa pakikipagtipan sa kung sino-sinong lalaki. Lumapit si Tessa kay Tristan at hinawakan ng braso nito. Ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Tristan, huwag kang maniniwala sa kanya. Alam mo kung gaano kita kamahal, kung gaano ko pinapahalagahan ang pamilyang ito. Siya ang sumisira sa atin. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng mga masasamang panaginip. Tiningnan ni Tristan si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Tala, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako ipinagpalit. Hindi nakapagsalita si Tala. Ang bawat salita ni Tristan ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Ang kawalan ng tiwala ng kanyang asawa, sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, ay ang pinakamasakit na dagok sa lahat. Nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang panunuyo ng kanyang mga mata na tila wala ng luhang mailalabas. Ang bawat pangarap na binuo niya sa mansyong ito ay dahan-dahang nagiging abo sa kanyang harapan. Biglang lumapit si Doña Teodora kay Tala. Ang galit sa mukha ng matanda ay tila isang apoy na hindi na kayang apulahin. Bago pa man makaiwas si Tala, ang tunog ng palad na tumama sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Isang marahas na hapdi na nagpalingon sa kanyang mukha sa gilid. Nanatiling nakatungo si Tala, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa namumulang bahagi ng kanyang mukha. Ang bawat hibla ng kanyang buhok na tumabing sa kanyang mga mata ay tila naging saksi sa kanyang huling pagkadurog. Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila naging dugo sa kanyang pakiramdam. Lumayas ka sa harap ko. Ang nanginginig na utos ni Doña Teodora.
Hindi namin kailangan ng isang taksil sa pamamahay na ito. Mula sa araw na ito, wala ka ng puwang sa pamilyang Villarreal. Hindi gumalaw si Tala. Sa kabila ng hapdi ng kanyang pisngi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Tumingala siya at tiningnan ng kanyang biyenan. Pagkatapos ay si Tristan at huli ay si Tessa. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging isang malamig at matalim na liwanag na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nagyayelong dagat. Aalis ako, ang bulong ni Tala. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng unos. Ngunit tandaan ninyo ang gabing ito, dahil ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito, bawat hapdi na ibinigay ninyo sa akin, ay babalik sa inyo ng sandaang ulit. Hindi pa tapos ang laban, Tessa. Nagsisimula pa lamang ang tunay na gabi ng paghuhukom. Tumalikod si Tala at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Iniwan ng 3 taong puno ng iba't ibang emosyon. Ngunit sa bawat hakbang niya, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang dumanak ang luha bago matuyo ang balon ng kawalang katarungan? At sino ang unang luluhod sa oras na bumalik ang lahat ng anino ng nakaraan? Ang bawat tusok ng karayom sa telang sutla ay tila isang pintig ng pusong pilit bumabangon mula sa pagkakalugmok. Sa loob ng isang maliit at lumang paupahan sa gilid ng maingay na kalsada ng Maynila, doon nahanap ni Tala ang katahimikang ipinagkait sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang amoy ng alikabok at ang singaw ng init mula sa yelong bubong ay malayo sa amoy ng mamahaling pabango at aircon sa mansyon ng mga Villarreal. Ngunit dito, sa bawat hibla ng sinulid na kanyang hinahawakan, nararamdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi sapat ang isang sampal para patayin ang apoy sa aking mga kamay. Ang bulong ni Tala sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa isang manikin na gawa sa lumang kawayan. Ang telang hawak niya ay hindi binili sa mga sikat na mall. Ito ay mga tira-tirang tela na matiyagan niyang pinag-ugnay-ugnay, binigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang sining. Ang bawat tahi ay may kasamang dalangin at pait. Bawat dulo ng sinulid ay tila nagbubuklod sa kanyang nadurog na pagkatao. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Tila may sariling isip habang binubuo ang isang disenyong hango sa kanyang mga panaginip. Isang bestidang kulay abo na unti-unting nagiging puti sa laylayan, tila isang ulap na unti-unting nilalamon ng liwanag. Ito ang kanyang biyaya ng umaga, ang unang piraso ng kanyang koleksyon na hindi nakapangalan sa kanya, kundi sa isang misteryosong tatak na alon. Samantala, sa loob ng opisina ni Tristan, ang hangin ay tila laging kapos para sa kanya. Nakaupo siya sa kanyang marangyang upuan, ngunit ang kanyang isipan ay nakakulong pa rin sa gabing pinalayas ang kanyang asawa. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang screen ng kanyang computer kung saan kumakalat ang isang balita tungkol sa isang hindi kilalang taga-disenyo na naging viral sa social media dahil sa kakaibang ganda ng mga gawa nito. Bakit tila pamilyar ang bawat tahi nito? Ang tanong ni Tristan sa sarili, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Naalala niya ang mga gabing nakikita niya si Tala na nakayuko sa kanyang makina. Ang mga daliri nito na tila sumasayaw sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang bawat kurba ng damit sa larawan ay nagpapaalala sa kanya sa paraan ng paghawak ni Tala sa kanyang mga kamay noon. Marahan, tapat, at puno ng pag-ibig na binaliwala niya. Nararamdaman ni Tristan ang isang matinding pangungulila na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang bawat sulok ng kanilang kwarto na ngayon ay wala ng laman, ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakamali. Ang mga panaginip niya ay mas lumalalim. Nakikita niya si Tala na nakasuot ng parehong disenyo, ngunit ang mukha nito ay malungkot at unti-unting naglalaho sa dilim. "Sir,"
May nakuha po kaming impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng taga-disenyo ng Alon. Ang boses ng kanyang sekretarya mula sa intercom, sinasabing nakatira siya sa isang lumang gusali sa Binondo. Hindi na nag-isip pa si Tristan. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang kanyang Amerikana. Ang kanyang mga hakbang patungo sa elevator ay tila isang karera laban sa sarili niyang konsensya. Kailangan niyang malaman kung ang babaeng nasa likod ng mga makinang na disenyong iyon ay ang asawang itinapon niya na parang basahan. Sa loob ng kanyang studio, katatapos lamang ni Tala na isabit ang huling piraso ng kanyang gawa nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng gusali. Ang kalansing ng mga susi sa labas ng pinto ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay napatitigil sa pag-aayos ng tela at ang kanyang mga mata ay nanlaki ng marinig ang isang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa kabilang bahagi ng pader. Tala, alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Pakiusap. Ang boses ni Tristan ay puno ng pagsusumamo. Isang tunog na hindi kailanman inakala ni Tala na maririnig niya mula sa asawang palaging matigas ang puso. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas sa kanyang dibdib, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Lumingon siya sa kanyang studio. Ang mga ebidensya ng kanyang bagong buhay, ang mga dokumentong ibinigay ni Mateo, at ang mga disenyong magpapabagsak sa mga Villarreal ay nakakalat sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Tala sa pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob, ngunit hindi niya ito pinihit. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng paghihintay. Nararamdaman niya ang presensya ni Tristan sa kabilang panig. Ang init ng katawan nito na tila tumatagos sa kahoy ng pinto. Wala nang tala rito, Tristan, ang bulong niya, na sapat lamang upang marinig ng lalaki. Ang babaeng pumatay para sa pag-ibig mo ay matagal na ring pumanaw. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Tala sa pinto. Tila pilit itong binubuksan ng lalaking nasa labas. Ang bawat pagpihit ng kandado ay nagbibigay ng isang nakakangilong tunog sa loob ng silid. Ang kaba sa kanyang dibdib ay umabot sa sukdulan nang makita niyang dahan-dahang bumubukas ang maliit na puwang sa pinto. At ang liwanag mula sa labas ay nagsimulang pumasok sa kanyang madilim na mundo. Paano mapapanatili ni Tala ang kanyang lihim kung ang tanging taong nais niyang takasan ay siya ring taong pilit na humahabol sa kanya sa bawat sulok ng kanyang bagong simula? Hindi mo na ako pag-aari, Tristan. Sa mata ng batas, asawa mo ako. Pero sa mata ng Diyos at ng sarili ko, matagal na akong naging estranghero sa iyong buhay. Ang bawat haplos mo ay tila isang paalala lamang ng bawat latay na iniwan mo sa aking kaluluwa. Ang boses ni Tala ay hindi nanginig nang bitawan niya ang mga salitang yun sa gitna ng isang marangyang restaurant sa Makati. Nakaupo siya sa tapat ni Tristan, Doña Teodora at Tessa. Inimbitahan ng mga Villarreal ang kinatawan ng Alon para sa isang mahalagang business dinner sa pag-asang makuha nila ang eksklusibong karapatan sa mga disenyo nito. Ang hindi nila alam, ang babaeng dahan-dahang humihigop ng wine sa harap nila ay ang mismong basahan na itinapon nila sa lansangan. Nasuot ni Tala ang isang itim na silk dress na siya mismo ang nagdisenyo. Simple ngunit naglalabas ng isang aura ng kapangyarihan at misteryo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mamahaling hikaw na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Sa kabilang panig ng lamesa, si Doña Teodora ay tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Tala. Ang manugang na dati ay hindi makatingin ng diretso sa kanya ay ngayon ay tila isang reynang nagdidikta ng bawat hininga sa loob ng silid. We are very interested in the creative vision of Alon. Ang panimula ni Doña Teodora sa wikang Ingles, sinusubukang ipakita ang kanyang pagiging sopistikada. We believe that the Villarreal Empire can give your brand the prestige it deserves. What are your terms, miss?
Isang matamis at mapang-uyam na ngiti ang isinagot ni Tala. Prestige is earned, Doña Teodora, not bought with stolen wealth. My terms are simple. I don't work with people who build their success on the tears of others. I've seen your financial reports, and frankly, the lack of transparency in your charity funds is concerning. Ang bawat salitang Ingles na lumabas sa mga labi ni Tala ay tila mga bala na tumatama sa dibdib ng kanyang biyenan. Hindi akalain ng matanda na ang babaeng pinalaki sa hirap ay may ganitong klaseng talino at pananalita. Namutla si Tessa sa tabi nito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang kanyang baso ng tubig. Tala, sapat na ang pagpapanggap na ito. Ang tila bulong na pakiusap ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at isang hindi maipaliwanag na paghanga. Gusto niyang abutin ang kamay ng kanyang asawa. Gusto niyang maramdaman ang init nito na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Umuwi ka na sa mansyon. Pagsisihan ko ang lahat. Ayusin natin ito. Dahan-dahang iniabot ni Tristan ang kanyang kamay upang hawakan ang palad ni Tala sa ibabaw ng lamesa. Ngunit sa sandaling dumapo ang dulo ng mga daliri ng lalaki sa balat ni Tala, mabilis itong binawi ng babae na tila ba ang kamay ni Tristan ay isang nagniningas na uling o isang nakamamatay na lason. Ang bawat kalamnan sa mukha ni Tala ay nanigas sa diring nararamdaman. Huwag mo akong hahawakan, Tristan. Ang malamig na babala ni Tala. Ang bawat salita niya ay tila isang pader na pilit na itinatayo sa pagitan nila. Ang bawat bahagi ng katawan ko na hinawakan mo noon ay matagal ko nang binura. Ang babaeng naniwala sa mga pangako mo ay matagal nang nabaon sa limot. Ramdam ni Tristan ang matinding hapdi sa kanyang dibdib, na tila may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso ng sabay-sabay. Ang katahimikan sa paligid nila ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader. Naririnig niya ang malakas na pintig ng sarili niyang puso, ang tunog ng bawat mabigat na hininga ni Doña Teodora, at ang marahang kalansing ng mga kubyertos mula sa ibang lamesa. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang hindi na napigilang sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at sakit. Para kang ibang tao. Nasaan na ang Tala na asawa ko? Nasaan na ang babaeng mahal ko? Tumingala si Tala at tiningnan si Tristan ng diretso sa mga mata. Isang butil ng luhang pilit na pinigilan ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matigas na parang bato. Namamatay na ang babaeng kilala mo, Tristan. Ang bulong ni Tala na tila isang huling hantong. Pinatay mo siya noong gabing mas pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang kaharap ninyo ngayon ay ang multo ng inyong mga kasalanan. Tumayo si Tala at kinuha ang kanyang bag. Iniwan niya ang 3 taong tila naging mga estatwa sa gitna ng marangyang restaurant. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang bigat ng mga tingin ni Tristan na nakatitig sa kanyang likuran. Tila isang aninong pilit na humahabol, ngunit hindi na kailanman makakaabot. Ngunit bago pa man makalabas si Tala ng pinto, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya at bumulong. Nakaabang na ang sasakyan, ma'am. At tungkol sa dokumentong hinihingi ninyo, nakuha na namin ang orihinal na kontrata ng pamilya Villarreal sa inyong ama. Isang katanungan ang pilit na gumugulo sa isipan ni Tala habang pinapanood ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin ng pintuan. Hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanang magpapabagsak sa buong imperyo ng mga Villarreal? At handa na ba siyang harapin ang huling sikretong itinatago ni Tristan mula sa kanya? Walang saysay ang buhay ng batang yan kung ito ang magiging hadlang sa kayamanang dapat ay sa akin. Isang munting hininga lang naman ang mawawala, kapalit ng isang imperyong panghabambuhay nating pagsasaluhan. Tristan. Ang boses na yon ni Tessa, na nagmumula sa isang lumang voice recorder na nakuha ni Attorney Mateo, ay tila isang kumpas ng kamatayan
na bumasag sa katahimikan ng silid. Nakatayo si Tala sa gitna ng kanyang maliit na studio. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila mga patak ng asidong tumutungo sa kanyang puso. Sinusunog ang bawat natitirang bahagi ng kanyang pagtitimpi. Sa mga sandaling iyon, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nararamdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya. Ang alaala ng kanyang anak sa kabilang buhay, ang maliit na katawang malamig at wala nang hininga sa gitna ng ulan, ay muling bumangon sa kanyang isipan ng may matinding hapdi. Hayop ka, Tessa? Ang tila bulong na sumpa ni Tala, habang ang isang butil ng luhang kasing init ng apoy ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit, isang galit na hindi na kayang apulahin ng anumang pagpapakumbaba. Samantala, sa loob ng mansyon, si Tessa ay tila isang balisang hayop na pabalik-balik sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatawagan ng driver na binayaran niya 5 taon na ang nakalipas. Ang driver na dapat ay nagdala kay Tala sa ospital noong gabi ng trahedya sa nakaraang buhay. Ngunit ngayon, sa kasalukuyang takbo ng panahon, ay tila nagiging mitsa ng kanyang pagkabagsak. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Let's ka! Ang nanginginig na sigaw ni Tessa bago niya marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Nakatayo sa pintuan si Tristan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang katotohanang mas nakakatakot pa sa kamatayan. Hawak niya ang isang kopya ng medical records ni Tala mula sa nakaraang buwan na nagpapatunay na may mga gamot na ibinibigay sa kanya na unti-unting nagpapahina sa kanyang katawan. Mga gamot na si Tessa ang nag-uutos na ihalo sa kanyang pagkain. Totoo ba ito, Tessa? Ang mahinang tanong ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding sakit. Ikaw ba ang may gawa nito sa asawa ko? Ikaw ba ang dahilan kung bakit tila nauubos ang buhay niya sa loob ng bahay na ito? Namutla si Tessa. Ang kanyang dila ay tila naging kasing bigat ng bato. Tristan, makinig ka. Ginagawa ko lang ito para sa atin, para hindi ka na mahirapan sa isang asawang walang silbi. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Tristan kay Tessa. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang huling hantong ng kanilang ugnayan. Napasandal si Tessa sa dingding, ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at gulat. Huwag mong babanggitin ang salitang atin dahil wala nang tayo. Ang sigaw ni Tristan bago siya mabilis na lumabas ng silid at dumiretso sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay tila binibiyak sa tindi ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat pagkakataong hindi niya pinakinggan si Tala, ang bawat gabing mas pinili niyang maniwala sa mga matatamis na salita ni Tessa. Sa isang madilim na eskinita, nagtagpo ang mga mata ni Tala at ng driver na matagal nang nagtatago. Ang lalaki ay nanginginig sa takot habang iniaabot ang isang dokumento kay Tala. Ma'am, patawarin ninyo po ako. Binayaran lang po ako ni Ma'am Tessa para iligaw kayo noon. Hindi ko po alam na mauuwi ito sa ganoong kalala. Kinuha ni Tala ang dokumento. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa papel na tila ba ito ang huling piraso ng puzzle ng kanyang buhay. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Hindi aksidente ang lahat. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat hapdi na naramdaman niya sa kabilang buhay ay isang planadong pagpatay na ginawa ng babaeng itinuring nilang pamilya. Hindi sapat ang patawad para sa buhay na kinuha ninyo. Ang malamig na pahayag ni Tala, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila nakikita ang mukha ng kanyang anak sa gitna ng mga bituin. Sa di kalayuan, narinig ni Tala ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan.
Ang tunog ng mga yabag na tumatakbo patungo sa kanya ay tila isang babala. Lumingon siya at nakita si Tristan. Pawis na pawis at puno ng pagsusumamo ang muka. Habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Tala, alam ko na ang lahat. Ang tila bulong na sabi ni Tristan, habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kanyang asawa. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ang lahat. Tiningnan ni Tala ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lamang na humihingi ng limos ng pag-ibig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinatago ang dokumento sa kanyang bag. Hanggang saan kayang tiisin ni Tala ang pagsusumamo ng lalaking naging bahagi ng kanyang pagkadurog? At anong huling alas ang ilalabas ni Tessa upang pigilan ang nakatakdang pagbagsak ng kanyang mga pangarap? Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa dangal ng pamilya Villarreal na matagal ko nang pinangalagaan. Ang bawat tahi ng alon ay simbolo ng aking pagsisikap at pagmamahal sa sining na ito. Ang boses ni Tessa ay pumailan lang sa buong grand ballroom, puno ng kayabangan at huwad na katuwaan habang nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumatama sa kanyang kumikinang na gown, na tila ba siya ang reyna ng gabi. Sa ibaba, ang mga piling panauhin mula sa matataas na lipunan ay nagpapalakpakan. Ang tunog ng kanilang mga kamay ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumubulag sa katotohanan. Sa likod ng entablado, sa gitna ng mga nagkakagulong modelo at mga taga-ayos ng buhok, nakatayo si Tala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahang inaayos ang isang naligaw na sinulid sa laylayan ng isang gown. Ito ang parehong tela na diniligan niya ng sariling dugo sa unang gabi ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat haplos niya sa sutla ay tila isang pagbabalik sa bawat gabing pinaluha siya ng mga taong ngayon ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Ramdam ni Tala ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang ingay ng mga tawanan sa labas ay tila malayo sa lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Handa na ba ang lahat, Tala? Ang bulong ni Attorney Mateo mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay kalmado, isang sandigan sa gitna ng bagyong namumuo sa kanyang isipan. Tumango si Tala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na niya nakikita ang basahang si Tala. Ang nakikita niya ay ang alon na handang lumamon sa bawat kasinungalingan. Sa kabilang dako, si Tristan ay nakaupo sa harapang hilera. Ang kanyang mga mata ay walang patid na naghahanap sa bawat sulok ng ballroom. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ang bawat palakpak ng mga tao sa paligid niya ay tila isang sampal sa kanyang konsensya. Alam niyang hindi kay Tessa ang mga disenyong ito. Alam niyang ang bawat kurba at tahi ay tatak ng babaeng itinaboy niya. And now, let us welcome the creative genius behind the Alon Collection, ang anunsyo ng host. Habang dahan-dahang bumubukas ang malalaking pinto sa likod ng entablado, lumakad si Tala palabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementadong sahig ay tila isang babala ng paghuhukom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, ang kanyang ulo ay mataas na nakataas, habang dahan-dahang tumitigil ang mga palakpak sa buong ballroom. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa habang nakatingin sa babaeng akala nila ay wala ng puwang sa mundong ito. Tala, ang tila bulong na boses ni Doña Teodora mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Humarap si Tala sa mikropono. Ang kanyang paningin ay diretso kay Tessa na ngayon ay namumutla at nanginginig sa gitna ng entablado.
Isang matalim at malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Isang ngiti na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na gabi. Ang bawat tahi ng koleksyong ito ay hindi kailanman magiging pag-aari ng isang magnanakaw. Ang panimula ni Tala, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang alon ay hindi lamang sining. Ito ay boses ng mga taong binaliwala, ng mga pusong dinurog, at ng mga katotohanang matagal ninyong ibinaon. Kasabay nito, ang malaking screen sa likuran ni Tala ay nagliwanag. Hindi ang mga disenyo ang lumitaw doon, kundi ang mga dokumento ng pagnanakaw ni Tessa mula sa charity funds at ang mga recording ng bawat pagtatraydor nito sa pamilya Villarreal. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na tila isang apoy sa tuyong damo. Napaupo si Doña Teodora. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang dibdib habang nakatingin sa screen. Si Tristan naman ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa kanyang asawa. Ngunit si Tala ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang pinapanood ang pagguho ng bawat pangarap ni Tessa sa harap ng buong mundo. Ang katotohanan ay tila isang alon, Tessa. Ang huling pahayag ni Tala habang papalapit sa namumutlang pinsan. Maaari mo itong takasan pansamantala, ngunit sa huli, lalamunin ka nito hanggang sa wala nang matira sa iyong mga kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang dahan-dahang umakyat sa entablado. Ang tunog ng mga yabag nito ay tila isang huling hantong para kay Tessa. Ngunit bago pa man mahawakan ng babae, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gilid ng ballroom. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat at nagdala ng isang bagong panganib na hindi inasahan ni Tala. Ano ang huling alas na ilalabas ni Tessa sa gitna ng kanyang pagkabagsak? At sino ang lalaking biglang lumitaw sa gitna ng kaguluhan na may hawak na isang bagay na magpapabago sa lahat ng plano ni Tala? Ang akala mo ba ay mananatili kang reyna sa ibabaw ng mga bangkay na ikaw mismo ang pumatay, Tessa? Ang bawat sentimong ninakaw mo sa Charity Foundation, bawat dokumentong dinoktor mo, at bawat luhang pinaluha mo sa akin. Ngayong gabi, lahat ng iyan ay maniningil ng buo. Ang boses ni Tala ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng ballroom. Sa malaking screen sa likuran niya, ang mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng pera ni Tessa sa kanyang mga personal na account ay patuloy na nagpapalit-palit, kasing linaw ng sikat ng araw sa tanghali. Ang bawat panauhin ay nakatitig sa screen, ang mga bulungan ay tila isang malakas na buzzing ng mga bubuyog na dahan-dahang lumalamon sa dangal ng pamilya Villarreal. Sa gitna ng entablado, si Tessa ay tila isang lantang gulay na unti-unting bumabagsak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga mamamahayag. Ang marangyang gown na suot niya ay tila naging isang napakabigat na pabigat na humihila sa kanya pababa sa putikan ng kahihiyan. Tala, pakiusap, itigil mo na ito. Pamilya tayo, hindi ba? Ang nanginginig na pagsusumamo ni Tessa, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at huwad na luha. Gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang pera, huwag mo lang akong ipahiya ng ganito. Isang malamig at mapait na tawa ang pinakawalan ni Tala habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kanyang pinsan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Tessa. Pamilya? Ang pamilya ba ay naglalagay ng lason sa pagkain ng kanilang sariling dugo? Ang pamilya ba ay nagbabayad ng driver para iligaw ang isang inang naghihingalo ang anak? Ang mahinahong tanong ni Tala, ngunit ang bawat salita ay may dalang talas ng isang balisong. Tapos na ang oras mo, Tessa. Ang batas na mismo ang magdedesisyon kung anong klaseng pamilya
ang nararapat sa'yo sa loob ng rehas. Kasabay nito, ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Tessa ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga pulis ay dahan-dahang inakay ang babaeng nagsisisigaw at nagpupumiglas. Ang kanyang mga huling salita ay tila mga sumpa na lumipad sa hangin bago siya tuluyang mailabas ng ballroom. Sa isang madilim na sulok ng entablado, nakatayo si Tristan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nakatingin sa kanyang asawa. Nararamdaman niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila punyal na sumasaksak sa kanyang baga. Ang bawat alaala ng kanyang pagiging bulag at huli sa lahat ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya kay Tala. Tala. Ang tila bulong na tawag ni Tristan habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gustong abutin ang kamay ni Tala, ngunit natatakot sa lamig na baka maramdaman niya. Patawarin mo ako. Naging puppet lang ako ni Tessa. Akala ko protektado kita. Tumingala si Tala at tiningnan ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sariling buhay sa dalawang magkaibang panahon. Isang butil ng luhang kasing linaw ng kristal ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling matatag at puno ng dignidad. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang kanyang clutch bag at inilabas ang isang puting sobre. Inilapag niya ito sa nanginginig na palad ni Tristan. Ang bawat titik na nakasulat sa labas ng sobre ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang bawat tahi ng alon ay nagturo sa akin ng isang bagay, Tristan. Ang bulong ni Tala, ang kanyang boses ay puno ng isang mapait na kapayapaan, na ang isang pusong ilang beses mong dinurog ay hindi na muling mabubuo ng isang simpleng patawad. Narito ang mga divorce papers. Pirmahan mo ito at hayaan mo na akong mabuhay sa mundong wala ng bakas ng iyong pangalan. Ramdam ni Tristan ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Tala ay tila isang hatol na wala ng apela. Tiningnan niya ang mga papel. Pagkatapos ay ang kanyang asawa na ngayon ay tila isang reynang nakahanap na ng sariling trono sa labas ng kanyang kaharian. Hindi ko ito kayang gawin, Tala. Mahal kita. Bibigyan kita ng lahat. Ang mansyon, ang kumpanya. Huwag mo lang akong iwan. Ang pagsusumamo ni Tristan habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng maraming tao. Ngunit si Tala ay hindi na lumingon. Ang kanyang bawat hakbang palayo ay tila isang martsa ng tagumpay laban sa sarili niyang kahinaan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na sa wakas ay tumitibok na para sa kanyang sariling kaligayahan. Isang katanungan ang pilit na naiiwan sa isipan ni Tristan habang pinapanood ang likuran ng asawang tuluyan ng kumakawala. Sapat ba ang pagsisisi para burahin ang dugong dumanak sa nakaraan? O ang tunay na katarungan ay ang manatiling mag-isa sa gitna ng imperyong ikaw mismo ang nagwasak? Hindi sapat ang pagsisisi para muling pintigin ang pusong matagal mo nang pinatay, Tristan. Ang bawat luhang inuubos mo na ngayon ay huli na para sa batang hindi man lang nakakita ng liwanag dahil sa iyong pagkabulag. Ang boses ni Tala ay tila isang malamig na ihip ng hangin sa gitna ng sementeryo, kung saan ang tanging saksi ay ang mga puting bulaklak at ang katahimikan ng mga yumao. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit at payapang puntod, ang alaala ng kanyang anak na sa mundong ito ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mabuhay, ngunit sa kanyang puso ay habang buhay na nakaukit. Sa mga sandaling iyon, ang langit ay madilim, tila nakikiramay sa bigat ng damdaming namamayani sa paligid. Nararamdaman ni Tala ang bawat patak ng hamog sa kanyang balat. Kasing lamig ng bawat gabi sa mansyon kung kailan siya nag-iisa at nagdarasal na sana ay mahalin siya ng lalaking
nasa kanyang likuran. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila unti-unting naghihilom, pinalalitan ng isang mapait, ngunit matatag na kapayapaan. Sa kabilang dako, nakaluhod si Tristan sa damuhan. Ang kanyang marangyang Amerikana ay marumi na sa putik at basa ng ulan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigil. Hawak niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol, isang bagay na nakita niya sa isang lihim na kahon sa silid ni Tala, isang simbolo ng pangarap na dinurog niya nang hindi niya namamalayan. Tala, pakiusap, huwag mong sabihin yan. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila sumusugat sa sarili niyang lalamunan. Nakikita ko na sila sa panaginip ko gabi-gabi. Ang bata, ang ulan, ang mukha mo habang humihingi ka ng tulong. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay sa mundong ito habang dala ang krus ng aking pagkakamali. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala habang dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang asawa. Ang kanyang bawat hibla ng buhok ay tila sumasayaw sa hangin, kasing laya ng kanyang kaluluwang matagal nang nakakulong. Ang krus na yan ay ikaw mismo ang gumawa, Tristan. Ang banayad ngunit matalim na pahayag ni Tala. Sa loob ng 5 taon, naging asawa mo ako sa pangalan, ngunit naging estrangero ako sa iyong puso. Ang bawat pagkakataong mas pinili mong maniwala kay Tessa kaysa sa akin ay isang pako na ibinaon mo sa aking kabaong. Ang panaginip mo, hindi iyan parusa, Tristan. Iyan ang katotohanang matagal mong kinalimutan. Dahan-dahang lumapit si Tristan, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Tala. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang huling hantong ng isang taong nalulunod sa sariling kasalanan. Nararamdaman niya ang matinding panunuyo ng kanyang mga mata. Ang bawat luhang pumatak sa semento ay tila naging dugo sa kanyang pakiramdam. Bibigyan kita ng lahat, Tala. Ang mansyon, ang kayamanan ng mga Villarreal. Lahat ay isasalin ko sa pangalan mo. Ang tila bulong na pangako ni Tristan. Magsimula tayong muli. Malayo rito. Malayo sa lahat ng sakit. Umiling si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang kayamanan ninyo ay marumi, Tristan. At ang pag-ibig na kailangang dumaan sa kamatayan bago kilalanin ay hindi pag-ibig na nais kong panghawakan. Ang kalayaang nahanap ko sa sarili ko ay mas mahalaga pa sa anumang gintong maibibigay mo. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na kulog ay muling narinig, ngunit hindi na ito nagdala ng takot kay Tala. Sa halip, tila ito ay isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Tristan sa kanyang damit, isang marahang pagbitiw na tila isang huling hantong ng kanilang ugnayan. Tapos na tayo, Tristan. Ang huling pahayag ni Tala. Ang kanyang bawat salita ay tila isang matamis na awit ng paglaya. Patawad, dahil hindi ko na kayang mahalin ang lalaking pumatay sa aking kaluluwa. Mabuhay ka sa iyong imperyo ng pagsisisi, habang ako ay mabubuhay sa aking mundo ng kapayapaan. Tumalikod si Tala at dahan-dahang naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan at dignidad. Iniwan niya ang isang lalaking nananatiling nakaluhod sa putikan. Yakap ang isang maliit na sapatos at ang anino ng isang pamilyang kailanman ay hindi na niya mababalikan. Habang ang ulan ay dahan-dahang tumitila, isang katanungan ang pilit na naiiwan sa hangin. Sapat ba ang paglimot para magsimulang muli? O ang bawat latay ng nakaraan ay mananatiling bahagi ng bagong buhay na pilit nating itinatayo mula sa mga abo? Ang bawat pintong isinasara natin sa ating likuran ay hindi tanda ng pagtakas, kundi isang hudyat na handa na tayong humarap sa bagong bukang liwayway. Ang mansyong ito ay naging kulungan ng aking mga pangarap, ngunit ngayong gabi, iiwan ko rito ang bawat anino ng sakit na dulot ng inyong mga pangalan.
Ang boses ni Tala ay tila isang mahinahong awit na nagpapaalam sa gitna ng malawak at madilim na sala ng mansyon ng mga Villarreal. Nakatayo siya sa tapat ng malaking pinto, bitbit ang isang maliit na maleta. Ang tanging dala niya mula sa nakaraan. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang pagbura sa 5 taon ng kanyang pagtitiis. Ang amoy ng mamahaling pabango na dati ay sumasakal sa kanya ay unti-unti nang napapalitan ng amoy ng sariwang hangin mula sa labas. Sa kabilang dako ng sala, nakaupo si Tristan sa gitna ng madilim na hagdanan. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng mga anino. Hawak niya ang nilagdaang divorce papers. Ang bawat pirma niya doon ay tila isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang napakabigat na timbang na dumadagan sa kanyang dibdib. Kasing bigat ng bawat salitang hindi niya nasabi noong may pagkakataon pa siya. Wala ka na bang ititira para sa akin, Tala? Ang tila bulong na tanong ni Tristan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pangungulila. Kahit isang maliit na bahagi ng iyong alaala na maaari kong panghawakan habang tumatanda ako sa bahay na ito? Isang huling tingin ang ibinigay ni Tala sa lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit. Tanging isang malalim at malinis na kapayapaan na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang kalmado at payapang dagat. Ang tanging maiiwan ko sa iyo, Tristan, ay ang katotohanang minahal kita ng higit pa sa nararapat. Ang mahinahong sagot ni Tala. Ngunit ang pag-ibig na yon ay matagal nang nabaon, kasama ng batang hindi mo pinahalagahan. Mabuhay ka sa iyong yaman, habang ako ay mabubuhay sa aking kalayaan. Kasabay ng kanyang pagtalikod, ang malakas na paglagapak ng malaking pintuan ay tila isang huling tuldok sa isang napakahaba at madugong kabanata ng kanyang buhay. Sa labas, ang sasakyang naghihintay sa kanya ay handa nang dalhin siya sa paliparan patungo sa isang bagong simula sa Paris para sa kanyang unang international fashion show. Samantala, sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa kulungan, si Tessa ay tila isang baliw na naglalakad pabalik-balik. Ang kanyang magagarang damit ay napalitan na ng kulay kahel na uniporme. Ang kanyang mahabang kuko ay pudpud na sa pagkamot sa pader ng rehas. Ang bawat sigaw niya para sa tulong ay tila mga anino lamang na nilalamon ng katahimikan ng gabi. Wala ng Doña Teodora na magtatanggol sa kanya dahil ang matanda ay kasalukuyang nakaratay sa ospital. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa sarili nitong konsensya. Bago tuluyang lumisan ng sasakyan, dumaan muna si Tala sa harap ng dagat kung saan sa kabilang buhay ay doon siya nagwakas. Tumayo siya sa dalampasigan. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Kinuha niya ang kanyang lumang wedding ring mula sa kanyang bulsa at sa isang marahang galaw ay inihagis ito sa kailaliman ng asul na tubig. Ang tunog ng paglubog ng singsing ay tila isang huling hantong ng bawat hapdi na kanyang naramdaman. Ama, malaya na ako, ang bulong ni Tala habang tumitingala sa mga bituin. Isang mapait, ngunit matamis ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw na dahan-dahang sumisibol sa silangan. Tila isang pangako ng isang bagong bukas na puno ng pag-asa. Dahan-dahan siyang pumasok muli sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang bawat tahi ng kanyang kinabukasan ay siya na mismo ang gagawa, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo sa mansyon, isang katanungan ng pilit na nananatili sa hangin. Sapat ba ang isang buhay para pagbayaran ang lahat ng kasalanan o ang tunay na paghilom ay nagsisimula lamang sa sandaling piliin nating patawarin ang sarili at maglakad patungo sa liwanag? Ang bawat sugat ay may sariling kwento ng paghilom at ang bawat tahi ng panahon ay unti-unting nagbubuklod sa mga bahagi ng ating pagkatao na dati ay pilit
na dinurog ng iba. 3 taon na ang nakalilipas mula ng huling yapak ni Tala sa maruming sahig ng mansyong Villarreal at sa bawat segundo ng kanyang paglayo, natututunan niyang ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa loob ng isang pusong payapa at malaya. Sa gitna ng nagniningning na mga ilaw ng Paris, nakatayo si Tala sa dulo ng isang mahabang entablado. Ang kanyang pangalan ay hindi na bulong lamang sa mga eskinita ng Maynila, kundi isang tanyag na tatak na kinikilala sa buong mundo. Ang kanyang huling koleksyon na pinamagatang Pagkabuhay ay binubuo ng mga telang puti at ginto, na tila mga pakpak ng isang ibong phoenix na bumangon mula sa sarili nitong abo. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, isang butil ng luhang kasing linaw ng kristal ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pasasalamat sa sarili niyang katatagan. Sa kabilang bahagi ng mundo, sa loob ng isang bahay na tila naging isang malaking kabaong ng mga alaala, nakaupo si Tristan sa harap ng isang lumang makinang panahi. Ito ang makinang iniwan ni Tala, ang tanging bagay na hindi niya itinapon. Ang bawat kalansing ng makina, kapag pilit itong pinapaikot ni Tristan, ay tila isang malungkot na himig ng kanyang pagsisisi. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng mga anino ng babaeng hindi na niya muling mahahawakan. Ang kayamanan ng mga Villarreal ay nanatiling buo, ngunit ang bawat sentimo nito ay tila walang saysay sa isang lalaking kumakain ng mag-isa sa isang mahabang hapagkainan, habang tanging ang tunog ng sarili niyang mabigat na hininga ang naririnig. Si Tessa ay nananatili sa likod ng mga rehas. Ang kanyang dating magandang mukha ay tila naging isang mapa ng kapaitan at inggit. Ang bawat araw niya sa loob ng selda ay isang pakikipagtuos sa sarili niyang konsensya, habang unti-unti siyang kinakalimutan ng mundong pilit niyang nilinlang. Si Doña Teodora naman ay nananatili sa kanyang wheelchair, nakatingin sa malayo at laging tinatawag ang pangalan ni Tala sa bawat paglubog ng araw. Tila umaasang babalik ang kaisa-isang taong tunay na nag-alaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Isang hapon, habang naglalakad si Tala sa dalampasigan ng Sene River, nakatanggap siya ng isang liham mula kay Tristan. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, dahan-dahan niyang pinunit ang sobre at hinayaan ang mga piraso ng papel na tangayin ng hangin, tila mga puting talulot na naglalaho sa agos ng tubig. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay may sariling landas na dapat lakaran. Salamat Tristan, ang tila bulong ni Tala sa hangin. Dahil sa bawat hapdi na ibinigay mo, nahanap ko ang tunay na ako. Ang buhay ni Tala ay naging isang patunay na ang ating nakaraan ay hindi dapat maging kulungan, kundi isang pundasyon para sa mas matayog na kinabukasan. Ang bawat tahi ng kanyang bagong buhay ay puno na ng liwanag, at sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata sa umaga, nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw na tila isang yakap mula sa langit. Ang kwento ni Tala ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang walang hanggang simula ng pag-asa sa gitna ng bawat pagsubok na ating hinaharap. Maraming salamat sa inyong lahat na matiyagang sumabay sa bawat pintig ng puso at bawat patak ng luha ni Tala mula sa simula hanggang sa huling sandaling ito. Habang isinusulat ko ang mga huling salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding emosyon, lalo na sa mga bahaging kailangang maranasan ni Tala, ang pinakamapait na pait ng pagtatraidor at ang hapdi ng pagkawala. Ang bawat eksenang yon ay tila mga sugat na kailangan ko ring maramdaman sa aking sariling puso upang may alay sa inyo ang isang tapat at makabuluhang kwento. Ang inspirasyon sa likod ng paglalakbay na ito ay nagmula sa mga totoong tinig ng mga kababaihang aking nakilala, mga babaeng tila ang mga basahan sa mata ng lipunan, ngunit may pusong kasing ningning ng ginto at tatag na kasing tibay ng diamante.
Nais kong ipakita sa pamamagitan ni Tala na ang pag-ibig, pagpapatawad, at higit sa lahat, ang pananalig sa sarili ay ang mga tunay na susi upang makahanap tayo ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang ating pag-asa ay tila isang munting apoy sa gitna ng malakas na unos. Maaari itong humina o mabuway, ngunit hinding-hindi ito tuluyang mamamatay hanggat may natitirang kahit isang munting spark ng pagmamahal sa ating sariling pagkatao. Gaya ng sikat ng araw sa huling bahagi ng araw, ang bawat pagtatapos ay pangako lamang ng isang mas magandang bukas. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay ng landas sa kwentong ito, may isang katanungan na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, sapat ba ang naging pagsisisi ni Tristan para sa lahat ng kanyang mga pagkakamali? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tala, kaya niyo rin bang talikuran ang lahat ng yaman at pagkakataon para sa inyong sariling kalayaan? O pipiliin ninyong bigyan ng isa pang pagkakataon ang taong minsan nang sumira sa inyong mundo? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting binhi ng inspirasyon sa inyong mga buhay. Kung nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Napakalaking bagay po para sa amin na malaman ang inyong mga opinyon. I-share din po ninyo ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang mas marami pa tayong maabot na puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal